Ang ating puso kasing laki ng ating kamao, no? The fist. It is how more or less the size of our heart is. At ang dugo na umiikot sa ating buong katawan, mga 5 litro, more or less. No? 5 to 7 liters ang bawat isa sa atin. Nakakamangha malaman, tuwing tumutubok yung puso natin, tuwing pumipiga ang ganyan, it beats about 60 to 100 beats, tibok, every minute. Bawat tibok, ang lumalabas na puso, ang dugo, mga 70 ml. What is 70 ml? Mga 4 na tablespoon, kutsara na dugo. Ganyong kalakas yung lumalabas. Sa 1 minuto, ang lumalabas sa ating puso, 5 galon. Imagine, yung puso na to pala, ganyong kalakas yung lumalabas na dugo. 5 galon. No? So, halos every minute, nababago, pumabalik sa puso. Ganyong kadami. Sa isang araw, ang pinipiga ng ating puso, lumalabas sa ating dugo sa puso na pinapump, 7,600 liters every day in 24 hours. It is mind-boggling. Imagine, yung nagdi-deliver ng soft drinks, 7,000 plus liters, kaya trabahuhin ng puso para mapuno ng 7,000 liters? Hindi ba kamangha-mangha ang ginagawa ng puso natin? Yung puso ng bawat isa sa atin dito na tumitibok, hindi nagpapahinga, walang time out, walang day off. In my case, for the last 64 years, no time out. Pag mag-time out yan, the end. The end. Despite of how much we do not take care of our hearts, hindi ko pinapakain ng tama, I don't eat the right diet, I do not exercise, sinusugatan ko sa dami ng stress. Pero patuloy na nagiging matapat yung puso ng bawat isa sa atin dito. Salamat sa Diyos. And we take it for granted. We take it for granted. Isang organ lang yan. Paano na yung kidney? The kidney that purifies the blood, the liver, the lungs, all the many different organs functioning 24/7, which we take for granted. We have to be like little children, awed, namamangha. Wow! Pero kung wala na nagpapamangha sa atin, so what? Ano ngayon, di ba? We are not amazed anymore. Hindi na tayo namamangha sa dami ng biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Sana makita natin gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano pinatitibok ng puso, yung mga puso natin ng ating Panginoon Diyos. It is by the power of God that we are all alive here. Do you believe in that? It is by the grace of God. Without the grace of God, we are not here. Yung mga disipulo, nagtatalo-talo, kinakwento ni Jesus kung paano siya mamamatay, kung paano siya babangon. Ang pinag-uusapan ng mga apostoles, pinag-uusapan ng kanang disipulo, sino pinakadakila? Who is the greatest? Imagine was talking about death. Ang pinag-uusapan, sino ang pinakadakila? Abalang-abala tayo sa sino mga dakila. Who is number 1? Who is GOAT? Ano niyo ba yung GOAT? G-O-A-T. GOAT is greatest of all time. Sino bang GOAT ng basketball? Sino ba ang GOAT ng boxing, di ba? Sino ba ang pinakamalakas, We are too preoccupied with GOAT, the greatest of all time. We forget we are only isang pitik ka lang. Kahit na sino ka man, you can disappear. Pag hindi tumubok yung pusong yan, ng 1 minuto, wala. You say, I am in control? My family is in control? No one is in control. And you talk about greatness?
Hello? We are nothing. We are but dust. Ikaw ay alabok, sa alabok ring babalik. Everything is hiram sa Diyos. We are absolutely nothing. We are in the mercy of God, all of us. And we talk of greatness. We talk of greatness. Sino ang dakila? Nung nagpapakamatay tayo, nagkakandara pa tayo maging number 1. Pero ibang-iba ang value system ng mundo sa ating Panginoon Diyos. Greatness, lagi tayo na una, gusto natin na una lagi sa pila, gusto natin number 1, gusto natin, di ba? Pero nakita natin sa traffic, di ba? Kakaswapang natin, kinakat natin, no? Nagmamadali tayo, mauna. Tapos maipit sa traffic, makikita mo yung nagbibigay, biglang overtaken tayo. Biglang nauna sa atin, di ba? Yan ang mga nangyayari sa mga sugapa sa buhay. Akala natin mauna tayo, yung pala tayo nahuhuli. Yan ang kwento sa langit. Sana makapasok tayo sa lahat sa langit. Magugulat tayo pagpasok natin sa langit. Sino ang mga nandoon? Ikaw? Akala ko ikaw yung nasa baba? Ikaw yung number 1? At ikaw nandiyan dyan? Ikaw pala yung nandiyan dyan? Yan ang paghahari ng Diyos. Ibang-iba sa kamunduhan. Very, very different. So we thank God for this beautiful reminder. And then in the end, kumuha siya ng isang bata. Ito ang dakila. We have to be like little children. It's the only way to enter heaven. No? Kaya, such beautiful reminders for us today. No? What greatness is all about. No? We pray that we may not be mesmerized. No? Talagang, nagkanda, hilo-hilo na tayo to be great. But in the eyes of God, it is nothing. Greatness, the gospel says, whoever wishes to be great among you should serve. Ang paglilingkod is what it is to be great. And the only person, a person who can serve is only that who is humble. Kasi kung hindi ka nagpapakumbaba, ako yata ang bida. Ako yata, pride. There is no way I will be humble. Ako muna. Because of pride. I will satisfy my needs first before I serve the other. No way. There is no room for service for somebody who is proud. Only a humble person can serve. Again, the word humble means humus, meaning lupa. Lahat tayo lupa. Sa alabok rin tayo babalik. As we ask the good Lord to be like the little children, namamangha sa maraming bagay. Pag tayo nahihirapan, ramdamin nyo yung tibok ng iyong puso. No? Hawakan nyo yung puso. Ramdamin nyo. No? Gano'ng kasipag yan, gano'ng katapat. How faithful God is, represented by that heart of Jesus given to each and every one of us. To represent all the many blessings He gives us, all the many loves He has given us. To remind us, pag tumigil yan, magpahinga yan, dahil sa dami ng taba na kinakain natin, puro sebo na yung dinadaanan. Wala tayong pake sa kinakain, wala tayong pake sa lahat, di ba? Pero patuloy pa rin. Sinasabi, bawal yan, bawal. Bawal ang sigarilyo, bawal yan. Bawal ang vape, bawal yan. Pero patuloy. Maraming bawal pero hindi natin pinakikinggan. Pero patuloy na binibigyan tayo ng buhay ng Diyos. Everything is grace. Gracia. Without the grace of God, we will not exist.
we are dead. So in this celebration of the Holy Eucharist, we give thanks. We are alive. Our hearts are beating. And God continues to shower us with His many blessings, with His unsurmountable grace flowing to each and every one of us. Let us not complain. Hirap-hirap naman ang buhay na ito. Ano? Lagi na lang nahuhulog yung buhok ko, di ba? Lagi na lang problema ng problema. But remember the graces overpowering all the many blessings we have received. May we see that and be grateful in this Eucharist, in this holy sacrifice of the Mass. Salamat sa Diyos.